This day is the time to rejoice. Pwede ho ba natin sabihin sa katabi natin, rejoice! Rejoice in the Lord always. Magpakasaya lang po tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Bagamat patuloy ko pong sinasabi sa inyo na sa tuwing linggo na tayo may mga pinagbubulay-bulayan ay lagi ko po kayong pinapaalalahanan na sa lahat ng bagay, kailangan tayo magalak. Sa lahat ng oras tayo dapat ay magbigay papuri sa Panginoon. Pastor, kahit ba sa mga masasamang panahon, sa mga masasamang sitwasyon, yes, we learn how to rejoice because we don't want the devil to rejoice because nakikita niya tayong napipighati, nalulungkot sa mga sitwasyon natin sa buhay. Bawian natin ang kaaway. Alam niyo po, ang kalaban natin sa mundong ito, hindi yung kapitbahay niyo, yung kaaway ninyo na tao, o yung mga kamag-anak niyong hindi marunong umintindi. Hindi silang kaaway natin. Alam niyo po, yung mga taong yan, nasasapian lang ng masasamang espiritu. Hindi po ako nagbibiro. Lahat po ng wala kay Kristo, pwede silang masapian ng masamang espiritu. Pero hindi natin yun pagbubulay-bulayan yun. Ang gusto kong pagbulay-bulayan natin ngayong umaga, ikaw at ako, sa ating pakikitungo sa Espiritu ng Diyos, sa ating pakikitungo kay Jesucristo, patungkol sa sinasabi niya na tayo dapat magalak, at lahat tayo dapat patuloy na nagre-rejoice, maging masaya sa mga panahon. Even though sa mga situation natin sa buhay, hindi ka aya-aya, may sakit, walang pera, walang pangregalo, walang regalo. In spite of all of these things, sabi ni Lord, we rejoice. We learn how to give thanks in everything. Kasi po ang taong hindi marunong magpasalamat, hindi ito makakatanggap. Magpasalamat na tayo kahit wala. Amen po ba? O sabihin nga natin, Lord, maraming salamat sa madaming gift. O kayo lang magkaka-gift niyan, yung mga nagsalita lang. O sige, sabihin natin ulit. 1, 2, 3, go. Lord, maraming salamat sa madaming gift. When we talk about gifts, sabihin natin, ano yung pinagpipray natin sa Panginoon na matagal na, Lord, pagalingin mo ko, Lord. Lord, kahit na ito na lang yung regalo mo sa akin, Lord. Pagalingin mo po ako sa lahat ng kailangan ng pagpapagaling. Sige nga, taas na natin ang kamay. O yan, kailangan yung kagalingan ha. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, pagalingin mo po ako. Maraming salamat sa gift, Lord. Sinong kailangan ng bagong bahay at lupa? Hindi ko kayo bibigyan. Pero, hingiin natin yan sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, marami pong salamat sa bagong bahay. Alam ko po lahat tayo taga-amsik, mahirap lumabas dito. Magkano na yung tricycle palabas? 40 na, no? Ang last na naaalala ko, 20. Last na nag-commute ako, 20 pesos. Pero 40 na pala, doble. Ano bang taon yun, Pastor? Praise the Lord because God gave me a vehicle. At sabi mo sa katabi mo, ikaw din, bibigyan ka ni Lord. Bibigyan ka ni Lord ng bagong kotse. Yan. Yan. O ito po, bibigyan ko kayo ng konting idea how God is going to bless you. If you don't know how to thank God for what you have, you can never receive anything. Marunong ka magpasalamat sa lahat ng bagay na iyong natatanggap. Pastor, paano ba magpasalamat? Lord, thank you, Lord. Lord, thank you, Lord. Hindi lang ganon. Kapag meron kang sasakyan, linisan mo. Ayusin mo. Kapag meron kang mga kagamitan, mapa-cellphone o anumang bagay yan, hindi mo hinahayang naalikabukan yan kasi bigay yan ni Lord. Nakukuha niyo po? Gusto mo ng bagong bahay, pero yung bahay mo ngayon ang dumi-dumi, hindi mo man lang mawalisan. Tapos hihingi ka ng malaking bahay sa Panginoon, hindi pwede yun. Sasabihin ng Panginoon, hindi mo nga alam linisin yung maliit mo bahay, bakit nabibigyan ng malaki? Diba? Same thing. In every single thing, we know how to give thanks to the Lord. Philippians chapter 4, verse 4 hanggang 9. Basahin ho natin. Philippians. Okay. Sabi niya dito, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentle spirit be known to all the people. The Lord is near. Do not be anxious of anything, but in everything by prayer and pleading, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace
of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Look at this, people of God. Kaya nga ito yung nakikita ng ibang bansa sa Pilipinas na hindi nila maintindihan bakit yung mga Pilipino ay madalas tumatawa kapag may mga problema. Alam mo, it's also, or should I say, it is natural to all of us to be happy in spite of all situations of life. Makita nyo nung nasalanta tayo ng mga bagyo, nagtataka yung mga nagdo-donate sa atin na sira-sira na nga yung bahay, andun na nga sila sa bubong, ang taas-taas na ng tubig, tapos pag may camera, oy! Shout out po! Pa-shout out po! Mga Pilipino, di ba? Pero nung sila nasalanta sa Japan, ano nangyari? Ang gaganda nga nung nila yung ano tawag mo dito? Tayo, di ba yung, ano tawag mo yung kapag nasalanta, may shelter house, lahat pupunta doon, di ba? Yung sa mga Japanese, yung shelter house nila talagang cubicle, may mga higaan pa, tapos ang lulungkot ng itsura. Samantalang tayo nasa basketball court na magkakatabi, di ba? Nagtatawaran pa. This is the thing, people of God. It is a good thing that we Filipinos have this heart to rejoice, to give thanks God with everything. At patuloy po nating isapuso ito. Hindi lamang while people are watching, but while nobody is watching, we continue to rejoice. Kapag may kailangan tayo, sabi ng Panginoon, tayo manalangin at patuloy nating ibigay ang ating mga requests sa Panginoon with thanksgiving. Tingnan nyo ito, thanksgiving. You thank God on what you have or whatever you have. Pasalamatan mo ang Panginoon sa kasalukuyang kalalagayan mo, na wala kang bali ng buto, praise the Lord, wala tayong sakit sa mga katawan, tayo ay kumakain ng 3 beses sa isang araw, God has blessed us with many things, and even provided for the things that we need. Alam niyo po yan, pasalamatan natin muna ang Panginoon bago tayo hingi. Kaya nga dito sinasabi sa Bible kung paano malalangin, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. We worship God first, we give Him thanks. We declare who He is in our lives, not because He doesn't know who He is, but because we need to remind ourselves that God is the great I am, that He provides, that He heals, that He gives everything to His people in accordance to His love and mercy. Kaya yan, tayo ay patuloy na magbigay ng pasasalamat sa Panginoon bago tayo hihingi. Give us this day our daily bread. Provide for us, and that's the time that you will ask the Lord kung ano yung mga request nyo sa Panginoon. Now, when we continue to practice rejoicing and thanksgiving sa Panginoon and pleading unto the Lord over the things that we need in life, dito lang tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating pag-iisip. Kaya pansinin nyo mabuti, ang taong hindi nananalangin, ang taong hindi marunong magpasalamat, masyadong tuliro sa buhay. Tama? Nakikita na kayo nung parang ang liit-liit na bagay, pinoproblema. Pinoproblema lang yan. Naputol lang na hanger, bili tayo, mura lang yan. Okay? Naputol lang yung hanger, wala na nga tayong hanger. Saan nyo na naman nilagay doon? Naputol na. Alam niyo, nakaka-stress, di ba? Kapag nakakarinig kayo ng gano'n. Yung mga gano'ng tao, kulang sa panalangin. Kulang sa pasasalamat. Kaya kailangan lang tayo pasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay. Then all of these things, sinabi ng Panginoon, then peace will fall upon you. The peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure and lovely, whatever is commendable, if there is any excellence and if anything worthy of praise, think about these things. Think about what is honorable, what is right, what is pure, what is lovely, what is commendable, what is excellent. Any good things, ito dapat yung minemeditate natin sa puso at isipan natin. Remember, whatever comes inside your heart, yun po yung meditation na tinatawag. Kapag nagme-meditate ka ng, halimbawa, minemeditate mo yung salita ng Panginoon, yung pangako niya sa inyo.
Pag minemeditate nyo yan sa inyong puso, kaya nga sabi ni Lord, meditate upon my word day and night, so that the word of the Lord inside your heart will come out to your brain and eventually will become your action. So keep that inside your heart. Huwag kayong magme-meditate ng galit. Kasi pag nag-meditate kayo ng galit, nainis kayo sa sitwasyon, nalagay nyo sa puso yan. Matutulog ka, galit ka pa rin. Yun ang tawag doon, meditation. Pag gising mo, bigla siya yung una mong naalala. Yung galit mo sa taong yun. Ayan, meditate na meditate mo. Ngayon, akit sa isip mo yan. Yun yung magiging action mo. Kaya sa lahat ng bagay, galit ka. So be careful. Be careful what you put inside your heart. Kaya sabi dito sa salita ng Panginoon, whatever is honorable, right, pure, lovely, commendable, if there's any excellent or worthy of praise, sabi ng Panginoon, think about these things. Or I will say, meditate upon these things. As for the things that you have learned and received and heard and seen me, sabi ni Paul, practice these things and the God of peace will be with you. Sometimes we are tired about problems in life. Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, pagod na ako. You want peace? Kailangan mo ng kapayapaan? Meditate upon the word of the Lord. Pastor, minsan kasi kapag masyado na malaki yung problema, hindi na talaga ako makabasa ng salita ng Panginoon. Lumuhod ka muna kasi hindi naman ibig sabihin may problema ka, basa ka kaagad. Hindi ganon. You come inside the presence of the Lord first. Mag-worship ka. Makinig ka ng worship songs, praise and worship songs. At pakinggan mo lang, hindi ka makapagpuri, patuloy mo lang pakinggan at mamaya-maya mapapansin mo sa sarili mo magpupuri ka na. Kasi sinasabi ng iba na hindi ako makapagpuri, Pastor, kasi may mga problema ako. Ang pagpupuri kasi hindi naman yung agad-agad, puri ka kagad eh. Ang isa sa mga bagay na kailangan natin i-practice first is when you listen and meditate upon worship songs. Kapag ikaw ay, halimbawa, naghuhugas ka ng pinggan, nagtatrabaho ka, kung ano man, makinig ka ng music song ng patungkol sa pagpupuri sa Panginoon. And eventually, you will find yourself worshiping the Lord. Ako po kasi, mahilig ako mag-multitask na sa tuwing nagtatrabaho ako, meron akong background music na worship song. And eventually, mapapansin ko na lang nasa presence na ako ni Lord. Na pagod ka, nag-worship ka na pala. Now, this is the thing, people of God. When you come inside the presence of the Lord, all of these things, makakatanggap ka niyan eventually ng salita ng Panginoon. Revelation, kung ano man yung kailangan mong basahin. And that's how you meditate. Amen? Doon pupunta yung peace na sinasabi ng Panginoon. Now, I want everyone to know that our human body, tapikin po natin yung sarili natin, this human body is made to worship. You and I are made to worship God. God alone. Worship the Lord your God at siya lang ang ating papupurihan. This physical body is to give God glory, praise, and adoration, and thanksgiving. And if we don't worship the Lord Jesus Christ, the Father, and the Holy Spirit, we end up worshiping something else. In the ancient times, yung mga pinagpupurihan nila, kaya nga alam nyo po, nasa balat talaga ng tao ang magpuri kahit kanino. Kaya kapag hindi nila kilala si Jesus o ang ating Diyos, kadalasan ang pinupuri nila nung ancient times, yung mga anito, yung mga puno, ano pa ba yung mga may worship nila nun? Yung sun, moon, and stars, yun yung mga pinagpupurihan nila. Pero ngayong generation na to, ano yung pinagpupurihan ng mga taong walang Diyos? Yung sarili nila. Love for self. Ito yung selfishness na tinatawag, na kung saan ito na yung mga kasalukuyan nangyayari ngayon na
wala silang Diyos. Pero ang sinabi ng Panginoon sa Psalms 150 verse 6, everything that has breath shall praise the Lord. Singaw-hingaw tayo. Ayan. Are you breathing? We're alive. It means God has called you to give Him praise. Give Him thanks. Pasalamatan ng Panginoon. Purihin siya. Praise the Lord. Okay? So, each one of us are made to worship. Now, do you know that our human heart is made to love and rejoicing? Alam niyo ho ba ang ating puso is designed para umibig at maging masaya palagi. Okay? Pag sinabi natin kasing maging masaya, wag nating i-define yung joy in the world's definition of rejoicing, but in the definition of rejoicing inside the Word of God in the Bible. Yun na yung kailangan nating rejoicing. Paano tayo magre-rejoice? Hindi lamang sa mga masasayang panahon, katulad ngayong Pasko na madami tayong gift, madami tayong pang-gift, madami tayong handa. We rejoice. Pero we also rejoice when we don't have anything. The same level yon. Pastor, paano yun? Paano ka magre-rejoice? Wala nga eh. Exactly. Yun yung kailangan natin matutunan. Madaling mag-rejoice, madaling maging masaya kapag meron ka lahat, pero kapag wala ka na, mahirap na. At kadalasan sinasabi ng mga mayayaman, ito yung madalas na sinasabi nila eh. Sinasabi ng mga tao na ang pera ang solusyon sa lahat ng bagay, magpapasaya sa'yo ang pera. Pero sasabihin ko, mayayaman to sasabihin ko sa inyo, hindi pera ang magpapasaya sa iyo. Pero tayo, hindi natin maintindihan kasi wala tayong pera. Parang ang dating sa atin, ang angas naman nito. Porque madami siyang pera. Pero kasi, yun din yung sinabi ni Solomon. He has all the riches and everything, but he cannot find happiness with all of these things. But the thing here is, people of God, yung rejoicing natin ay dapat alam natin na i-level yan in the same ways. If God is blessing you, rejoice. If you don't have anything, rejoice. Give God thanks. Ang maging attitude natin kapag wala tayong makain, may sakit tayo, may problema tayo, sabihin natin sa Panginoon, blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus, for giving me this opportunity to overcome. Because whenever we overcome sickness, problems, or any circumstances in life, we become mature. Ito yung sinasabi sa James chapter 1. Now, when we overcome, we will be needing nothing. Because when we overcome, hindi na tayo matitinag sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Mahirap itong matutunan. Mahirap itong ilagay sa ating kaloob-looban bilang isang tao na maging part na ng attitude natin. Mahirap yan. Kaya nga tayo dinedevelop at natututo tayo habang tayo ay patuloy na nananaliksik sa salita ng Panginoon. Sabi niya dito, Proverbs 4 chapter 23 says, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Bantayan niyo kung ano yung nilalagay ninyo sa inyong puso, kung ano yung minemeditate ninyo araw-araw. Huwag niyong i-meditate na walang pera, wala na naman pera, may utang na naman tayo, may problema na naman tayo, may kaaway na naman, ano naman ito, may problema. Pag minemeditate nyo yan araw-araw sa puso nyo, nakko, lahat na ng action nyo maaapektuhan. Lahat ng desisyon nyo maaapektuhan. Napapunta ito, magkakaroon ito ng short circuit baga. Kung sa baga yung, halimbawa, sinindi mo yung computer, tapos binuhusan mo ng tubig, ano mangyayari? Masisira. Magsha-short. Parang ganun din yon. Kapag patuloy mong, yung puso mo kasi, it's puso natin.
It's made to love. It's made to rejoice. That's why I say you be very careful on what you meditate upon, because out of it the springs of life. We're talking about your heart, your soul. We're talking about your mind, your will, and your emotion. Yan. So, Pastor, ang tanong is, how do we watch over our hearts? Paano ba natin babantayan ang ating puso? I-continue natin sa Proverbs 4, verse 24 hanggang 27. Sabi niya dito, R-I-D, okay? Rid yourself of deceitful mouth and keep devious speech far from you. Sa Tagalog, tanggalin mo yung mga, kung sa baga sa atin, yung mga bagay na lumalabas na hindi ka aya-aya sa iyong bibig. Palamura ka, tanggalin mo yan. Deceitful, yung lahat ng sinasabi mong hindi magaganda, halimbawa masyado kang negative sa lahat ng bagay. When we actually remove these deceitful things inside our mouth, we do not talk about bad things, bad situation. Ito yung mga bagay na kailangan nating i-practice sa buhay natin, na sa lahat ng oras, dapat every single thing na pag-uusapan nyo as people, this is how we encourage one another. It's about the Word of God. Pastor, kasi hindi naman lahat magandang sitwasyon. Sometimes we need to talk about bad things so that we can make a solution for it. Look at this. Last time I think it was just this Saturday, nag-meeting kami. May mga bagay akong kailangan i-correct sa situation sa school, sa church. And there are things that I have observed na mali. But before I even say those, rebuke, we prayed. Lord, have your way upon this time, itong meeting ito, itong correction ito. Kasi sabi din ng Panginoon, mas maganda yung open rebuke sa brothers and sisters kaysa yung paimbabaw na pag-ibig. Okay? Mas maganda yung sasabihin mo siya, mali ang ginagawa mo. Kasi ang mali na hindi nako-correct, matotolerate, at eventually yung toleration na yan, ikasisira ng ministry. Kaya nga bago ko sabihin yung mga hindi magagandang we prayed first. Then I rebuke. After I rebuke, it doesn't end there. We close it in prayer. Kaya nga sinasabi ko sa kanila na sa administration ng school, huwag kayo ma-offend. Kapag na-offend kayo sa akin, you are not made for this ministry. Kasi in this ministry, we correct lahat ng mga kailangan i-correct. We straighten up, kailangan i-straighten up. Walang pusong mamon dito. Kapag pusong mamon ka, maghanap ka ng ibang church. Ang lupit naman ni Pastor, nasan ba yung... Ganun talaga. Actually, mas malupit nga si Paul eh. Sino yung ni-rebuke niya? Si Peter. Paano, Pastor? Kasi si Peter, Jew siya, di ba? Dahil kasama nila yung mga Christian na kumakain sa isang table. Ngayon, may mga dumating na mga Jew. Mga Jew din. They're eating with the Gentiles. Tapos tumayo si Peter. Kasi abomination sa kanilang makikain sa mga Gentiles. But since they are of Christ, dapat wala nang ganon. Kaya nga sabi ni Paul, anong ginagawa mo? Bakit ka tumayo? Dumating lang yung mga kahudyo mo, tumayo ka na. There is no difference between Jew and Gentiles. Kaya may conflict si Paul sa si Peter because Paul is always rebuking Peter regarding this. Kaya hindi sila magkasundo eh. Ang nagiging connection lang ni Peter sa ni Paul is si James. Okay? Na kapag nagpaset ng meeting si James, lahat sila pumupunta. Pag nagpaset ng meeting si Paul, walang pumupunta. Pag nagpaset ng meeting si Peter, wala din pumupunta. Si James ang taga-gather ng lahat ng disciples. You see, mas maganda yung sabihan ng diretsyo. Pero ito, considering that they have the same faith, the same
ang tawag mo dito, same level of faith na ministry na kinatatayuan nyo, huwag kayong magre-rebuke ng hindi nyo kakilala. Okay? Halimbawa, kapatid mo, okay lang. Kasama mo sa ministry at pare-parehas kayo ng level in your work, you can rebuke them, your brothers and your sisters. Halimbawa, for me, if I have seen any of you doing something bad, I will tell you. I will rebuke you. And I will tell you what you need to do. Kaya nga oftentimes, madaming na-offend sa akin, lalo na yung mga first years ng ministry ko, dito sa Humphrey Center, kasi yung iba hindi marunong tumanggap ng correction. Tandaan ho natin, nakasulat sa Proverbs, anyone who doesn't receive correction, ang tawag sa kanila ng Proverbs, ang tawag sa kanila ay fool. Okay? Anong Tagalog sa fool? Okay. Ang pangit kasi pag tinagalog, basta yun na lang, English na lang. Okay? Kailangan natin itong isa puso. Now, that's why we are tackling over these things, kasi gusto ko po sanang maintindihan natin na being a part of the ministry is also taking care of our hearts, our personal things. Bantayan natin ang ating puso para hindi tayo mahihiwalay dun sa kalooban ng Panginoon. Meditate upon the good things that God has given us. Kaya nga, sabi ni Lord, rid yourself of deceitful mouth and keep devious speech far from you. Let your eyes look directly ahead and let your gaze be fixed straight in front of you. Watch the path of your feet and all your ways will be established. Do not turn right or to the left. Sabi niya, turn your foot from evil. Turn away from evil. Yan, kailangan natin yang ilagay sa ating puso. Isa sa mga bagay na kailangan na natin i-turn our foot away from evil is when we start to forgive those who sins against us. Amen? Magto-2024 na po. Patawarin niyo na po sila. Itapigin mo yung katabi mo na. Patawad mo na ba siya? Patawad mo na ba siya? Patawarin mo na siya. Ayan. Matthew 6, chapter 14 hanggang 15. Sabi niya dito, for if you forgive other people for their offenses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other people, then your Father will not forgive your offenses. Forgive. Magpatawad na po tayo. Hindi na natin pag-uusapan. Ito yung part ng rejoicing eh. Minsan, masakit yung loob mo sa isang tao. Kaya nga, ulit-ulitin ko po, no, wag na kayong aasa sa tao. Lahat ay magsasabi ng Amen. Wag na tayong aasa sa ating mga kamag-anak na madaming pera. Amen. Okay. Wag na tayong aasa sa mga kapitbahay nating hindi marunong magpautang. Parang ayaw nyo mag-amen. Pastor, kasi ako pinapautang ko sila pag kailangan nila, tapos pag ako hindi sila nagpapautang. Okay. Stop it. People of God, I'm telling you the truth. Wag na kayong aasa sa tao. Ang asahan natin ay ang Panginoon lamang. Basta hindi ko kasi nakikita sa Lord at hindi ko siya pwedeng utangan. Doon mabibuild yung trust. Hindi mo naman kailangan umutang kay Lord dahil ama mo siya. He's your Father. Doon mabibuild yung trust. Doon mabibuild up yung confidence nyo sa Panginoon. And I'm telling you, sinong may kailangan ng pera dyan? Ayan, di ba? Ang dami, no? Itong masasabi ko po sa inyo, build your trust kasi meron tayong opportunity ngayon para pagkatiwalaan ng Panginoon. Itong opportunity na to, laging nandyan yan para asahan natin ng Panginoon. And I'm telling you, once you have experienced God's provision, you will experience a confidence inside your heart na the Lord will provide. And I'm telling you, and I can tell you right now that the Lord
will provide because I experience His provision many times. Simula pa alam niyo po ba na dumating ako sa point na habang nag-aaral ako sa Maynila, for some reason, I just heard the Lord, sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak, itong kaibigan mo kailangan niya ng pera. Hindi yan hihingi sa'yo," sabi ni Lord sa akin. "Ibigay mo yung pamasahe mo pa uwi." Lord, anong gagamitin ko po yung pamasahe? Ibibigay ko sa kanya. Lord, hindi ako makaka-uwi, sabi ko. Pero at the end of the day, masyadong malakas yung conviction ni Lord that I gave my remaining money. Tapos nung binigay ko na, pinapawisan na ako. Kasi hindi ko alam kung paano ako uuwi. But you know what? Sabi ni Lord sa akin, "Son, sa harap ng school nyo, upo ka lang doon." Sabi, Lord, anong gagawin ko doon? So dala-dala ko na yung gym bag ko, yung mga gamit kong iuwi dito sa Pampanga. Andun na ako, tapos pinapawisan na ako, "Lord, paano kaya ako uwi ngayon? Dumidilim na, Lord. Paano ka ba mag-provide, Lord?" But you know what? While that is happening, lumapit yung isa sa mga kaklase ko. Sabi niya sa akin, sabi niya, habang nagpe-pray ako kanina, sabi ni Lord, "Bigay ko sa iyo ito." Binigay niya. Sakto-sakto dun sa pamasahe ko. Alam niyo yun, ako po, conviction ko yun. Huwag niyong gagayahin yun kapag hindi kayo sigurado sa boses ng Panginoon. Okay? Kasi sinabi ni Pastor, ibigay ko sa... Huwag niyong gagawin yun kapag hindi niyo narinig si Lord. Kasi I really know the voice of God. And when I heard that, I gave it. And then eventually God asked me to stay dun sa in front ng school namin. Then eventually yung kaibigan ko, inabutan niya ako ng saktong-saktong pamasahe. Hindi umuwi ako. Lord, na-build yung trust ko, na-build yung confidence ko. Then eventually, palaki ng palaki yun. Alam niyo ba? Palaki ng palaki. Hanggang sa napunta kami sa ibang bansa, ibigay ko yung pera ko sa ganito, ganyan. Then eventually, alam niyo yun, nagpunta talaga kami sa liblib ng India. Na kung saan, hindi ko alam kung saan lupa-alop yun, pero lahat pula yung lupa, talagang nakakatakot yung lugar. Pero sabi ng Panginoon, merong isang pastor dito, anak, sabi niya, "I want you to give that certain amount." Lord, paano yung pamasahe ko pabalik? Sabi, hindi ako makakauwi. And eventually, you know, as I go through, ang tawag mo dito, the ministry, doon din mismo may nagbe-bless sa akin. Nakikita niyo ito? And how God do things. He do things in His ways, not our ways. Kasi kung sasabihin natin, gusto ko kasi bago ako mag-serve kay Lord, mabigay niya muna sa akin lahat ng pera bago ko itutulong ito. Hindi mangyayari yon. Asa ka, hindi mangyayari yon. Kung ano yung meron ka, yun yung gagamitin ng Panginoon. If you are faithful to what you have, ibig sabihin faithful, kung ano yung meron ka, nakakapagbigay ka kahit na wala ka, ang tawag mo dito, yun yung tinetest ng Panginoon sa inyo. Parang ganito yan eh. Hindi mo naman ibibigay lahat to the point na wala nang kakainin yung pamilya mo. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, meron pa rin tayong budgeting. We learn how to budget. Kapag binigyan tayo ng Panginoon, we learn how to separate a certain amount for God. Diba sabi sa Old Testament, 10% ang bibigay natin sa Panginoon. Offering yon, okay? Pero sabi sa New Testament, you give in accordance to your heart. Na kung saan hindi mo siya ibibigay ng masakit ang loob mo. Okay? Sino na bang nakasubok, tumulong sa inyo? Tumulong ka nang hindi ka naniningil pabalik. Sige nga, taas natin. Tingnan nyo ito mabuti. Sa lahat ng mga tumulong, di ba ang sarap sa puso? Parang, natulungan ko siya, Lord. Thank you. May pinantulong ako, Lord. Pero hindi mo binigay yung kakainin ng pamilya mo. May pinantulong ka kasi may natabi ka para sa'yo. Okay? Kaya nga alam nyo po, kapag sumisweldo ako sa aking business, may sineset apart ako, ito kay Lord to. Ito kay Lord dyan. Lord, kapag may nangangailangan, Lord, sabihin mo sa akin, doon ko lang ilalabas yan. Okay? So parang ganon. Ganon din yung gawin natin. Okay? So, ito yung kailangan nating practice sa ating buhay. We learn how to budget, we learn how to give, we learn how to rejoice in spite of nothingness. We learn how to be glad kahit na walang-wala tayo.
we learn how to bless our enemies. Pagpalain natin ang ating mga nakakaaway. Huwag natin silang awayin pabalik. Pastor, hindi mo alam yung ginawa nila. No. Sabi ng Panginoon, basahin na lang natin. Ano ho? Matthew chapter 5, verse 43 hanggang 48. Sabi niya dito, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Pray for those who persecute you, so that you may prove yourselves to be the sons of your Father. Ibig sabihin, Father God, okay, who is in heaven, for He causes His sun to rise and shine upon the evil and the good, and sends the rain to the righteous and to the unrighteous. For if you love only those who love you, what reward is there to it? Kapag iniibig mo lamang yung mga umiibig sa iyo, anong reward doon? Ibig sabihin, makinig kayo mabuti ha, kapag inibig mo ng pabalik ang mga kaaway mo ng buong puso at walang alinlangan, ang sinasabi ng Panginoon dito, ibig sabihin may reward ka sa Kanya. Amen? Kaya matuto tayong mag-bless din ng ating mga kaaway. Huwag tayo masyadong laging galit. Okay? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero uulit-ulitin ko, hindi naman sa kapangyarihan ho natin ito gagawin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nagmumula sa Espiritu Santo na nasa sa atin. Ano ho? Yan. Look at this, people of God. The reason, ang pinakarason kung bakit dumating si Jesucristo dito sa lupa is to forgive our sins. Because the Lord loves you and He showed you love so that you may love others as well. Ito yung pinapakita niya sa John 3:16. Bakit tayo ngayon napunta sa pag-ibig? Kasi hindi ka pwedeng mag-release ng rejoicing without love. Knowing the true love. I'm talking about the unconditional love of Jesus Christ. Because when you forgive your enemies, you learn how to know true love. True love is unconditional. Ibig sabihin, kung hindi dahil may ginawa siyang mabuti, hindi mo na gagawa mo rin siya ng mabuti. Hindi dahil may ginawa siyang masama, hindi ka nagagawa ng mabuti para sa Kanya. Ang kautosan ng Panginoon, kahit na masama sa iyo, gawa mo pa rin siya ng mabuti. Kaya ba natin yan? Pwede natin practicein. Pastor, medyo mahirap. Pero pa-practicein natin. Kasi ito yung gustong malaman, matutunan natin ng Panginoon. God wants us to learn all of these things. Now, when God talks about love, it is not the love of this world's definition, which is, when you do good things to me, I'll do good things to you. No, the Lord says, when you do good things to me, even if you do bad things to me, I will still love you. Like for example, us to the Lord. Sa buong linggo, ilang beses tayo nagkasala sa Panginoon. But He still loves us. He still cares for us. Na in spite if we have fallen, or sabihin natin, if we have failed and turned into temptation, He still forgives us. Pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon. Kaya kung mapapansin niyo po, dito sa mundo, bakit kaya kung sino yung mabait, sila pa yung unang namamatay? Ito ang sama-sama ng ugali nito, dapat ito na lang yung nawala. Di ba? Alam ko, naramdaman nyo yan. Kasi each part ng family natin may mga ganon. But you see, God is gracious. Death is also a blessing. Kaya kung ang ating mababait na mga kamag-anak ay maagang umuwi, they are already with the Lord. Pero ito yung kamag-anak natin, ang sama-sama ng ugali, pero buhay pa rin.
Hindi sila kinukuha ni Lord kasi God is forgiving. Binibigyan sila ng chance. Tayo din, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon. Kaya bigyan din natin ng chance yung mga taong nagkakamali sa atin. Pwede ho ba yun? Amen po ba? Alam ko mahirap, pero practicein natin. Pero pastor, kasi inaabuso na kami. Alam mo na ba kapag inaabuso ka na inaabuso na yung kabutihan mo. Kaya minsan ito, kailangan naming bantayan dito si Mama Dang O ma, inaabuso ko na yan. Hindi na totoo yung iyak niya. Minsan nag-uusap na kami na huwag mo lang bibigyan niya kasi hindi na maganda. Parang may pinabangko siya sa'yo. Sabi ni, may humihingi kay Pastor dyan ng humihingi ng pera. Pwede niyo po bang isend na lang sa GCash ko kahit na 5,000 lang ba? Sabi, ayos Parang may pinabangko siya. Blinak na ni Pastor. Ayan. Nag-gets nyo? Nag-gets nyo? Kapag alam mong inaabuso ko na. That's actually different. Pero in terms of forgiving naman, in terms of loving your enemy, kapag alam mo yung kailangan naman nila, yun na lang yung ibibigay mo. Hindi ka usually kasi pag pera po, medyo borderline yan Pero pag sinasabi nilang kailangan nila ng pagkain sa family nila, bigyan mo sila ng pagkain na ikaw ang nag-grocery. Mas mainam yun. Ikaw yung bumili. Hindi yung ibibigay mo sa kanila ng cash. Paminsan kapag tumutulong tayo po, ganyan po tayo, hindi tayo magbibigay. Kasi pag cash, hindi natin alam kung saan, ano yung binibili nila. Kaya mas mainam po, kapag may extra kayong pera, nakita kayo ng namamalimos, bigyan nyo sila ng pagkain. Mas maganda yun. Alam nyo ba, naka-experience ako na may namamalimos. Pumunta ako sa 7-Eleven. Bumili ako ng mga pagkapagkain. Inabot ko sa kanya. Ayoko yan, gusto ko pera. Ang kapal nito. Sabi ko, Lord, I forgive you. This is real. This is real. I'm telling you, saan po to sa Maynila. So, ang ginawa ko, ako na lang kumain ng binili ko. Ayaw mo ungrateful. Yung mga bagay po na gano'n, Now, ito po. We practice love by doing the heart of the Lord. We practice love by forgiving people na nagkasala tayo sa atin. Kaya ito po, ito sasabihin ko sa inyo. Love comes first. Ibig sabihin yung true love, unconditional love. Love comes first, then rejoicing after. You learn how to love truly if you love those who persecute you, those who hate you. That is true love. Hindi lang po yung spousal love, hindi lang yung mother-father love, hindi lang yung parent-sibling love, but yung love sa friends, love din sa enemies. And that's how you truly learn how to love. Is when you give them something in spite of what they're doing. Yun nakwento ko po sa inyo many times. Madaming nanloko kay Mama Dang, kay Pastor Jan, na inutangan sila, dinaya na sila, pero inibig pa rin nila ng pabalik. Mga such things. And when you continue to practice this, you learn how to truly love in the way Jesus Christ loves other people. And when you truly understand true love that comes from above, then rejoicing comes after. It is difficult to rejoice when you don't know how to love. Amen? Kasi pag galit ka sa tao, paano ka magre-rejoice? Pero kapag may kagalit ka, pero binigyan mo pa rin siya ng gift this Christmas, kahit tuwalya lang, kinapalan nyo lang yung balot, binaks nyo ng malaki, kala nila malaki. Alam niyo yan? Binigay nyo sa kanila, love pa rin yun. At least you're practicing little by little. And as you continue to share this love to your enemies, hindi ka na matitinag ngayon.
Paano ka pa ba matitinag? Ano pa bang pwedeng gawin ng kaaway sa'yo para matinag ka at hindi ka maging masaya? Kasi yun yung plano ng kaaway. Pero kapag nagiging masaya ka, kahit na wala ka, kahit na meron ka, kahit may kaaway ka, kahit wala kang kaaway, kahit may problema ka, kahit wala kang problema, yung level ng rejoicing mo is the same. Sasabihin ng demonyo, iwan ko na nga to, maghanap na lang ako ng iba. Totoo yan. Nang hindi na matinag ni Satanas si Jesus, saan siya pumunta? It is written, He went away and will be waiting for an opportune time. Maghihintay siya ulit ng opportunity kung kailan niya pwedeng i-temptate ulit ang tao. Pero kapag napapansin ng demonyo na hindi ka na matemptate, hindi ka na magalit, lagi ka na nagsasaya sa buong buhay mo, nagpapasalamat sa Panginoon, iiwan ka niya. Gusto niyo bang iwan kayo ng demonyo? Mag-rejoice lang. Okay, but before you can rejoice, learn true love by forgiving others and blessing those who persecute you. This is the way the Lord wanted us to do things. Now, lastly, before we end, Pastor, mahirap pong gawin. Ano kayang dapat naming i-practice? Ano kayang dapat kong simulan para ma-practice ko ang lahat ng mga bagay na ito? Una sa lahat, born again ho tayo lahat, di ba? Amen. Lahat ng born again magsabi ng malakas na Amen. Lahat ng tumanggap kay Jesus magsabi ng Amen. Now, we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Yung helper ngayon, the Holy Spirit is in us. Ngayon, sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by power, not by might, but by the Spirit of the Lord. Continue natin yun sa Philippians 4:13. I can do all things through Him who strengthens me. It is the Lord who gives us the power to overcome. So ngayong Pasko, pagsikapan po natin, alalahanin nyo din ang inyong mga nakaaway, nakaalitan, nakasakitan ng loob, na bago pa man matapos itong taon na ito ay patawarin na po natin sila. At para hindi tayo manakawan ng pagiging masaya ngayong panahon ng Pasko. Lahat ng masaya, magsabi ng konti lang yung masaya. Iniisip nyo pa kung bibigyan ko ba ito ng regalo? Ano ba? Buti na lang wala akong pera kasi wala talaga akong panregalo sa kanila. Kundi reregaluhan ko daw ito. Sabi ni Pastor, gawan niyo po ng paraan. Release forgiveness. And I tell you, you will start rejoicing. And when you start rejoicing, wala na. Hindi na kayo matitinag. Amen po ba? Let's all stand in the presence of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It is true, God, that it is you, Lord, who blesses your people. It is true, Jesus, that it's you who strengthen us and how to overcome. Jesus, you showed us love first. That's why we will be able to love others. Lord, you have forgiven me with my sins. And I thank you, Lord God, that you will empower me to forgive others. The Lord is telling me right now, as all eyes close, sabi ni Lord, remember your enemies. Remember those who sins against you. Forgive them, says the Lord. And release blessing upon them. Sabihin natin, Lord, we bless them. We bless our enemies. In Jesus' name, we bless them, O Lord. Marami pong salamat. Today, Panginoon, gusto ko lang po namin pasalamatan. And we just want to thank you, Lord God, for giving us this opportunity to forgive, opportunity, Lord God, to bless others. And Lord, we pray na may continue to bless your people with your guidance. We just want to give you our praise and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa. And Merry Christmas.